Isang mayamang negosyante ang sumunod sa anak ng kanyang kasambahay at ang nakita niya ay nag-iwan sa kanya ng matinding pagkabigla. Napahinto si Mauricio sa kanyang marangyang kotse nang makita niya si Diego na hirap sa pagtulak ng isang lumang bisikleta na puno ng kahoy na panggatong. Marumi ang mukha ng binatilyo at nanginginig ang kanyang payat na mga braso sa bigat ng karga. 15 taong gulang pa lang si Diego at imbes na nasa klase, naroon siya sa maalikabok na kalsada, nagtatrabaho na parang isang ganap na adulto. Nakasuot ng maayos na asul na suit si Mauricio at kitang-kita kung gaano siya ka-out of place sa gitna ng alikabok, ng simpleng bahay sa likuran at ng manipis na ulap ng dumi sa hangin. Hindi man lang siya napansin ni Diego. Buong atensyon ang binatilyo sa ginagawa. Nakabaon ang kanyang mga paa sa lupa habang pilit niyang binabalanse ang bungkos ng kahoy. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mauricio kung gaano kaunti ang alam niya tungkol sa mga taong nagtatrabaho para sa kanya. Isang kakaibang bigat ang tumama sa kanyang dibdib. Tahimik siyang nakatayo, pinagmamasdan ng bata mula sa malayo. Halos natatabunan ang maliit nitong katawan ng tambak ng kahoy. Umiinggit ang bisikleta sa bawat galaw habang patuloy na nagtutulak si Diego na parang normal na araw lang iyon para sa kanya. Huminga ng malalim si Mauricio, isinara ang pinto ng kanyang kotse at naglakad papalapit. Ang kanyang makintab na asul na suite ay kapansin-pansing kaiba sa maalikabok na kalsada. Lumingon lang si Diego nang marinig niya ang mga yabag na papalapit. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. "Ginoong Mauricio?" tanong niya hinihingal habang pinahinto ang bisikleta. Tiningnan niya mula sa makintab na sapatos ng lalaki hanggang sa seryoso nitong mukha. "Naliligaw po ba kayo, sir?" Marahang umiling si Mauricio. Hindi ako naliligaw. Pumunta ako rito para hanapin ka." Mas mahigpit na hinawakan ni Diego ang manibela, marurumi ang kanyang mga daliri. "May nangyari po ba kay mama? Nasaktan ba siya? May sakit ba siya?" Mabilis niyang tanong, mas nag-aalala sa kanyang ina kaysa sa mahuling hindi pumapasok sa paaralan. "Maayos ang mama mo. Nagtatrabaho siya sa bahay ko gaya ng dati. Pero gusto kong maintindihan kung bakit nandito ka, nagbubuhat ng kahoy imbes na nasa paaralan." Tumingin sa gilid si Diego, nakatuon ang mata sa walang laman na daan. "Sinusubukan ko lang pong tumulong, hindi naman araw-araw, kapag kaya ko lang." Maingat na tiningnan ni Mauricio ang mga kahoy na nakasalansan sa bisikleta. Mabigat ang karga. "Ilang beses mo na itong ginawa ngayong araw?" "3 beses, mahina ang sagot ni Diego. "Ito na ang pangatlo." Ang pagod sa boses niya ang nagsabi kung gaano siya kapagod. "At magkano ang bayad sa bawat biyahe?" tanong ni Mauricio. 15 reais, sagot ni Diego ng walang pag-aalinlangan. "Kapag nakaapat ako, 60. Malaking tulong po sa bahay." Pinilit ni Mauricio na manatiling kalmado pero umaakyat ang galit sa loob niya. "Sino ang nagbabayad sa'yo?" Tumango si Diego patungo sa isang maliit na kubong kahoy sa malapit. "Yung lalaki po doon, siya ang nagpuputol ng kahoy, tapos ako ang naghahatid sa mga customer sa bandang kalsada. Hindi naman po kalayuan." Tiningnan ni Mauricio ang daraanan. Para sa batang may ganitong karga, malayo iyon. 15 ka pa lang, Diego. Dapat nasa paaralan ka ngayon." Huminga ng mahaba ang bata, hindi pa rin tumitingin sa kanya. "Huminto na po ako, ilang buwan na. Ang dami kong na-miss na araw at sabi ng principal babagsak na naman ako. Kaya sumuko na lang ako." "Mahihirapan ka talagang mag-aral kapag maraming bayarin sa bahay," dagdag niya. Ang katapatan sa boses niya ay mas tumama kay Mauricio kaysa anumang sinabi ng mga adulto sa buong buhay niya. "Alam ba ito ng mama mo?" Mas hinigpitan ni Diego ang hawak sa manibela hanggang pumuti ang kanyang mga buko.
Akala niya po nagpalit ako sa hapon na schedule. Umaalis ako sa umaga, dala ang backpack ko, iniiwan ko sa bahay ng kaibigan, tapos dito ako pumupunta para magtrabaho, para hindi siya mag-alala. Akala niya okay lang ang lahat. Tiningnan siya ni Mauricio, hindi galit, kundi matatag. Ibig sabihin, araw-araw mo siyang niloloko. Sa wakas, tumingala si Diego. Kung sasabihin ko ang totoo, titigil siya sa lahat at maghahanap ng paraan. Pero pagod na po siya. Mas gugustuhin kong ako ang masisi sa pagliban sa paaralan kaysa makita siyang umiiyak dahil hindi namin kaya ang renta. Nabigla si Mauricio. Isang bata na nagsasalita nang may ganitong responsibilidad, napatahimik siya. Biglang may sumigaw mula sa kubo, isang payat na lalaki na may suot na sombrero at magulong balbas ang lumabas sa pintuan. "Hoy bata, bilisan mo! Hindi maghahatid ng sarili ang kahoy na yan!" Bumaling si Mauricio kay Diego. "Boss mo ba siya?" Naguluhan si Diego sa salitang iyon. "Binabayaran niya lang po ako sa bawat hatid, sir." Lumapit ang lalaki sa kanila, pinupunasan ng pawis gamit ang kanyang damit. "At sino ka naman?" tanong niya. Tinitingnan ang mamahaling kotse ni Mauricio nang may pagdududa. "Ako ang responsable sa batang ito," matatag na sagot ni Mauricio. "At gusto kong malaman kung bakit mo pinagtatrabaho ang isang bata sa ganitong klaseng trabaho." Kibit balikat ang lalaki. "Siya ang lumapit sa akin. Hindi ko siya pinilit. Mas mabuti na to kaysa gumala sa kalsada, di ba?" Lumapit pa si Mauricio, pilit pinipigil ang emosyon. "Mali pa rin ang child labor!" Natawa ng maikli at malamig ang lalaki. "Makinig ka, doktor. Kung dito sa lugar namin uunahin ang batas, walang makakakain. Gusto ng bata magtrabaho, hindi naman nagrereklamo ang nanay, patas ang bayad ko, panalo ang lahat." Kinabahan si Diego. "Sir, wag niyo na po siyang kausapin. Kailangan ko po ang trabaho. Kapag nagkaproblema, hindi na niya ako papayagang magtrabaho dito." Tinitigan ni Mauricio ang bata. Nabasag ang puso niya dahil ipinagtatanggol nito ang lalaking umaabuso sa kanya. Kinuha niya ang wallet, nagbilang ng pera at iniabot sa lalaki. "Magkano ang utang niya sa iyo sa mga nakaraang araw?" Tiningnan ng lalaki ang kahoy at nagkibit balikat. "Pangatlong araw niya ngayong linggo. Mga 150 siguro." Iniabot ni Mauricio ang 4 na tig-100 real. 400, bayad na lahat at mula ngayon hindi na siya magtatrabaho para sayo. Agad na kinuha ng lalaki ang pera. "Ayos lang sa akin. Kung gusto mo siyang bumalik, sabihin mo lang. Lagi akong may kailangan." "Hinding-hindi na siya babalik," mariing sabi ni Mauricio. "At kapag nalaman kong kumukuha ka pa ng ibang bata, babalik ako, kasama ang mga autoridad." Gumisi ang lalaki pero umatras. "Kung ano ang gusto mo, doktor, magandang araw." Tumalikod siya at sinarado ng malakas ang pinto ng kubo. Mukhang tuliro pa rin si Diego. "Binayaran niyo po ng ganun kalaki para sa akin? Bakit?" Yumuko si Mauricio at tinanggal ang ilang kahoy sa bisikleta. "Dahil ngayon nakita ko ang matagal ko nang pinipikitang katotohanan. Halika, ilagay natin ang bisikleta sa trunk, tapos ka na sa araw na to." Hinawakan ni Diego ang bisikleta habang binuhat ni Mauricio ang unahan. Magkasama nilang inilagay sa kotse. Maingat nilang isiniksik sa gilid ang kahoy. "Pero paano po yung pera ko para sa araw na to?" tanong ng bata. "Ako na ang bahala." Kumuha si Mauricio ng mas maraming pera. "Magkano sana ang kikitain mo bago matapos ang araw?" Mabilis na nag-isip si Diego. "Kung nakaisa pa po ako, 6 na. Iniabot ni Mauricio ang mas malaking pera. Doble niyan at wala ng kahoy. Tinanggap ni Diego ang pera na nanginginig ang kamay. "Hindi niyo po kailangang gawin to." "Kailangan," sabi ni Mauricio habang binubuksan ang pinto sa passenger seat. "Sumakay ka. Sasabihin natin sa mama mo ang nangyayari."
Nag-alinlangan si Diego, magagalit po siya kapag nalaman niyang nagtatrabaho ako. Mas magagalit siya kapag nalaman niya sa iba, sabi ni Mauricio. Mas mabuti kung sabay nating sabihin. Matapos ang maikling sandali, sumakay si Diego. Maingat na inilapag ang marurumi niyang damit sa malinis na upuan. Umupo si Diego ng tuwid na tuwid, halos hindi idinikit ang likod sa upuan, malinaw na natatakot na baka marumihan ito. Nang paandarin ni Mauricio ang makina, agad na napalitan ng malamig na hangin mula sa air conditioner ang init sa loob ng kotse at nagbigay iyon ng agarang ginhawa sa bata. Sa bawat liko, nagbibigay si Diego ng maiikli at malinaw na direksyon. Dito po kumaliwa sa susunod na kanto, kumanan, tapos diretsuhin lang hanggang sa may bukid. Napansin ni Mauricio na paliit ng paliit at mas luma ang mga bahay na kanilang nadadaanan. Marami ang may nakalitaw na mga ladrilyo at ang iba'y may mga bintanang tinakpan ng kahoy. Sa makikitid na bangketa, mga batang nakayapak ang naglalaro at malayang tumatakbo. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang maliit at kupas na bahay. Luma at nagbabalat na ang pintura at may kalawangin na bakal na gate sa pasukan. Mabilis na bumaba si Diego, binuksan ng gate at sininyasan si Mauricio na iparada ang kotse ng bahagyang nasa bangketa hanggat maaari ay malapit. Dito po kami nakatira, mahina at halos nahihiyang sabi niya. Pinatay ni Mauricio ang makina at bumaba ng kotse. Sa pagtingin niya sa paligid, napansin niyang kahit kaunti lamang ang mayroon sila, malinaw na inaalagaan niyon ng buong pagsisikap. Ang bakuran, bagamat lupa lamang, ay maayos na winalis. Ang mga lumang lata ay ginawang paso ng halaman. Isang malinis na tela ang nakasabit sa may pintuan bilang kurtina. Sa loob ng maliit na bahay, nakita ni Mauricio ang isang payak ngunit napakalinis na sala. Ang lumang sofa ay maayos na tinakpan ng malinis na kumot. Isang kahong-kahoy ang nagsilbing mesa. Isang lumang telebisyon ang nakapatong sa mababang kabinet. Matapang ang amoy ng panlinis sa hangin. Tuwing weekend po, nililinis ni Mama ang lahat, sabi ni Diego na may bahagyang pagmamalaki. Sabi niya, hindi mahalaga kung simple ang bahay, basta malinis. Tumango si Mauricio habang pinagmamasdan ang bawat detalye. Tama siya. Pumasok siya sa kusina. Luma at maingay ang refrigerator. Sa loob, may ilang bote ng tubig, kaunting tirang kanin sa plastik na lalagyan, 2 itlog at maliit na piraso ng murang keso. Sa isang istante, may punit na supot ng pasta na halos durog na. Sa mesa, may ilang papeles na maayos na nakapatong, mga bayarin. Dahil sa pag-aalala, lumapit si Mauricio. Kinuha niya ang isang papel, abiso iyon tungkol sa pagputol ng kuryente. Ang isa pa'y babala ng pagpapaalis na may petsang ilang araw na lang ang layo. Malaki ang halagang nakalagay at napalunok siya habang binabasa iyon. Napansin ni Diego kung saan nakatuon ang kanyang mga mata at tahimik na sumandal sa dingding, halatang hindi komportable. Plano ko pong magbayad kahit kalahati man lang gamit ang kinita ko sa kahoy, mahina niyang sabi. Pero hindi ko po alam kung aabot sa oras. Humarap si Mauricio sa kanya, bakit hindi kailanman nabanggit ng mama mo ang mga ito? Hindi po siya mahilig humingi ng tulong, sagot ni Diego. Sabi niya, hindi maganda ang may utang na loob. Umupo siya sa silya at hinimas ang payat niyang mga braso, tila naghahanap ng init o ginhawa. Simula nang umalis si Papa, mas naging mahirap ang lahat. Iniwan niya ang mga utang, mga hindi nabayarang hulog, pagtaas ng renta, mga bayarin. Kaya ngayon, naglilinis si Mama ng mga bahay sa ibang lugar tuwing gabi pagkatapos ng trabaho niya sa inyo. Kahit ganun, may mga buwan pa ring hindi kami makaabot. Umupo si Mauricio sa tapat niya. At nasaan ang ama mo ngayon?
Nagkibit balikat si Diego. Ang huling balita namin, lumipat siya sa ibang estado para maghanap ng trabaho. Sabi niya magpapadala siya ng pera pero hindi niya ginawa. Puro pangako lang. Noong una, madalas umiyak si Mama pero kalaunan tumigil na siya. Sabi niya wala nang saysayang maghintay. Tahimik na nakinig si Mauricio, naaantig sa paraan ng bata na parang pangkaraniwan lang ang pagsasalita tungkol sa ganitong kasakit na karanasan, na para bang ang pag-iwan ay isa lang pangbayarin sa mesa. Namimiss mo ba siya? Saglit na nag-isip si Diego. Siguro po, pero mas namimiss ko yata ang tawa ni Mama. Ngumiti siya noon kapag nandyan si Papa. Parang naniniwala pa siyang gaganda ang buhay. Ngayon, puro bayarin na lang ang pinag-uusapan niya. Tuwing gabi, inilalabas niya ang maliit niyang kuwaderno at paulit-ulit na nagkukwenta hanggang hating gabi. Mas lalong naramdaman ni Mauricio ang bigat ng sitwasyon. Kinuha niya ang telepono upang tingnan ang oras. Alam niyang malamang nasa bahay pa niya si Abigail, marahil tinatapos ang kusina. Saglit niyang naisip na tawagan ito, pero nag-atubili. Kailangan niyang pag-isipang mabuti ang sasabihin. Bago pa siya makapagpasya, tumunog ang kanyang telepono. Pangalan ni Abigail ang lumabas sa screen. Ginoong Mauricio, pasensya na po sa pagtawag. Wala po kayo sa bahay. Nasa likod ako nagsasampay ng damit ng mga bata at napansin kong bukas ang gate sa harap. Nag-alala po ako. Puno ng pag-aalala ang kanyang boses at mas tumindi pa iyon sa isip ni Mauricio matapos ang nakita niya sa bahay nito. Wala ako sa bahay, Abigail. Nandito ako, sa bahay ninyo. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Sa bahay ko, halos wala sa hiningang sabi niya, may problema po ba? Si Diego, ayos lang ba siya? Mabilis na nagsalita si Mauricio upang pakalmahin siya. Ayos si Diego, nandito siya sa tabi ko. Gusto kong makausap kayong dalawa. Maaari ka bang pumunta ngayon? Ngayon po, pero hindi ko pa tapos ang guest room at... Kalimutan mo muna iyon, mas matatag na sabi ni Mauricio. Ako na ang bahala sa lahat. Mag-book ka ng sasakyan at pumunta ka rito. Ako ang magbabayad. Nag-alinlangan si Abigail. Sigurado po ba kayo? Hindi pa ako kailanman umalis sa trabaho sa kalagitnaan ng araw. Sigurado ako, pumunta ka na, huwag kang mag-alala. Bago pa siya makatutol muli, tinapos ni Mauricio ang tawag. Pinagmasdan siya ni Diego, halo ang pag-aalala at pag-uusisa. Darating po siya? Oo. Magagalit po siya sa akin? Siguro sa una, marahang sagot ni Mauricio. Pero mas mabuti nang marinig niya ngayon mula sa ating dalawa kaysa sa iba niya pamalaman kapag huli na ang lahat. Ibinaling ni Diego ang tingin sa magaspang niyang mga kamay. Ayaw ko pong maramdaman niyang bigo siya, bulong niya. Sobrang sipag niya. Tiningnan siya ni Mauricio at mahinahong sumagot, ang kabiguan ay ang pag-iwan sa pamilya. Ang mama mo nanatili. Ginagawa niya ang lahat ng kaya niya. Pareho kayong lumalaban sa isang larong hindi patas. Hindi iyon kabiguan, iyon ay lakas. Hindi man lubos na naintindihan ni Diego ang huling bahagi, alam niyang mabuti ang ibig sabihin ni Mauricio. Nagalit po ba kayo dahil nagtatrabaho ako nang hindi sinasabi sa iba? Nagagalit ako, sagot ni Mauricio, dahil may batang inaabuso sa trabaho. At dahil hindi ko man lang tinanong kung kailangan ng mama mo ng tulong, sa dami ng mayroon ako, hindi ko man lang tiningnan. Taimtim na tumingin ang bata sa kanya. Sabi po ni Mama, mabuti kayong amo. Lagi niyo siyang binabayaran sa oras, may respeto, hindi nagtataas ng boses. Sabi niya, malaking bagay na iyon. Dumaan ang hiya kay Mauricio. Diego, ang paggalang ay hindi pabor. Iyon ang pinakamababang dapat ibigay. Ang pagbabayad sa oras ay hindi sapat para sabihing patas ako. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano pa karami ang dapat kong ginawa. Mabagal na lumipas ang oras hanggang sa marinig nila ang isang sasakyang huminto sa labas.
Sumilip si Diego sa bintana at nakita ang kanyang ina na mabilis na bumababa. Nakasuot pa rin ng uniforme, mahigpit ang kapit sa kanyang bag. Pumasok siya sa bahay, paikot-ikot ang tingin hanggang makita si Diego na nakaupo sa sofa at si Mauricio na nakatayo sa tabi. "Diego, ayos ka lang ba? Anong nangyari?" Agad niyang niyakap ang anak, sinuri ito ng may takot. Pagkatapos ay humarap siya kay Mauricio, puno ng pangamba at luha ang kanyang mukha. "Ginoong Mauricio, pakiusap, pasensya na po, hindi ko alam kung ano ang nagawa niya pero mabait siyang bata. Kung nagkamali man siya, ibawas niyo na lang sa sahod ko, huwag niyo lang pong ipatawag ang pulis. Bata pa siya." "Abigail, pakiusap, tumigil ka," mahinahong sabi ni Mauricio habang itinataas ang kamay. Walang maling ginawa si Diego, ang nagkulang dito ay ako. Natigilan siya, nalilito, nakapatong pa rin ang mga kamay sa balikat ng anak. "Kayo?" "Nakita ko si Diego ngayon, nagtatrabaho, nagbubuhat ng kahoy kapalit ng 15 reais. Nakita ko ang 15 taong gulang mong anak na ginagawa ang trabaho ng isang ganap na lalaki para lang masigurong hindi maputulan ng ilaw ang bahay ninyo." Tinakpan ni Abigail ang kanyang bibig habang biglang bumuhos ang luha na hindi na niya mapigilan. Ang sakit ng pagbubunyag ng paghihirap ng kanilang pamilya ay sobra para sa kanya. "Hindi ko na po alam kung ano pa ang gagawin." Humahagulgol niyang sabi. "Nawala ang ama niya at iniwan kami na puro bayarin lang ang naiwan. Patuloy na tumataas ang renta. Nagtatrabaho ako tuwing weekend, naglilinis ng bahay sa gabi pero hindi ko pa rin kaya. Wala akong ideya na nagtatrabaho si Diego. Akala ko nasa paaralan siya." Mahigpit na niyakap ni Diego ang kanyang ina. "Pasensya na ma, gusto ko lang tumulong. Hindi ko kayang makita kang nagbibilang ng barya para lang makabili ng kaunting bigas." Tahimik na nakatayo si Mauricio, pinagmamasdan ang masakit na tagpo. Isang ina at anak na magkayakap sa gitna ng isang mahirap pero maingat na inaalaga ang tahanan. Inabot niya ang papel na babala ng pagpapaalis na nakapatong sa mesa at pinunit iyon sa dalawa. "Tapos na ito," maring sabi niya. Umingaw sa tahimik na silid ang tunog ng pagpunit ng papel. Napatitig si Abigail sa mga pirasong nahulog sa sahig, nalilito. "Pero sir, ang utang, babayaran ko," sabi ni Mauricio walang pag-aalinlangan. "At simula ngayon aayusin natin ang lahat, magkasama." Umiling si Abigail na bibigatan. "Hindi ko po kayang tanggapin yan. Sobrang laki niyan. Paano ko po kayo mababayaran?" Lumapit si Mauricio, kalmado ang boses, ngunit matatag. "Hindi ito utang. Ito ay bagay na dapat ko nang ginawa noon pa. 5 taon ka nang nagtatrabaho sa bahay ko, sumasahod ng halos sapat lang para mabuhay. At ni minsan, hindi ako tumigil para itanong kung sapat ba yon. Hindi ko man lang inalam kung ano talaga ang nangyayari sa buhay mo." Lumuhod siya sa harap ni Diego at ipinatong ang kanyang mga kamay sa payat na balikat ng bata. "Napakatapang mo, Diego. Sinubukan mong buhatin ang buong pamilya mo sa likod mo, pero walang bata ang dapat magdala ng ganyang bigat. Simula ngayon, ang tanging trabaho mo ay pumasok sa paaralan." Tahimik na tumulo ang luha ni Abigail. "Ginong Mauricio, hindi ko na po alam ang sasabihin." "Sabihin mo lang oo," sagot niya. "Sabihin mong papayag kang tulungan kita ngayon sa paraang dapat ko nang ginawa mula pa noon." Tumingin si Diego mula sa kanyang ina kay Mauricio, hindi pa rin makapaniwala. "Paano kung balang araw magsisi kayo? Paano kung isipin niyo na sinasamantala lang namin kayo?" Tiningnan ni Mauricio ang bata at nagsalita ng puno ng katiyakan. "Kung maramdaman ko man yon, problema ko na yon, hindi sa inyo. Pero hindi ko mararamdaman. Dahil ngayong araw, may natutunan akong bagay na walang nagturo sa akin noon, na walang halaga ang perang nakatingga sa bangko kung ang isang bata ay hindi makapag-aral ng payapa."
Dahan-dahang lumapit si Abigail, hinawakan ang mga kamay ni Mauricio at marahang pinisil. Salamat, sabi niya, nanginginig ang boses. Matagal na akong nagdarasal sa Diyos na ingatan ang anak ko. Hindi ko inakalang ang sagot ay dadaan sa amo ko. Naramdaman ni Mauricio ang paninikip ng dibdib. Hindi ko ito ginagawa dahil naaawa ako, Abigail. Ginagawa ko ito dahil tama. Lumapit si Diego, halatang nag-aalinlangan pa rin. Talaga po bang tutulungan niyo kami? Totoo po. Tumango si Mauricio. Totoo, pero kailangan kong magtiwala ka sa akin. Uupo tayo at pag-uusapan ng lahat ang kinabukasan mo, ang mga pangarap mo. Diego, baka pati prep course. May mga kilala ako, maaari akong magtanong tungkol sa scholarships. Sa unang pagkakataon sa araw na yon, lumiwanag ang mga mata ni Diego. Prep course? Talaga po? Oo, pero kung mangangako ka, wala ng trabaho, wala ng pagliban sa paaralan. Simula ngayon, edukasyon ang uunahin. Mabilis na tumango si Diego. Nangangako po ako. Ako na ang magiging pinakamagaling sa klase, promise. Marahang hinaplos ni Abigail ang buhok ng anak. Alam kong kaya mo. Hindi ko lang alam kung paano ka bibigyan ng daan palabas. Inabot ni Mauricio ang kanyang telepono. Bukas pupunta ako sa bangko at babayaran ko ang lahat ng overdue ninyong bayarin. Pagkatapos, pupunta tayo sa paaralan mo at kakausapin natin ang principal tungkol sa kinabukasan mo. Napatulala si Diego. Kayo po ang kakausap sa principal? Oo. Kung may kahit kaunting pagkakataon para sa scholarship, sisiguraduhin kong mayroon ka ng lahat ng kailangan mo gamit sa pag-aaral, tutoring, suporta. Nanatiling nakatayo si Abigail, parang nasa panaginip na natatakot siyang magising. Hindi ko akalaing pwedeng magbago ng ganito ang buhay namin sa loob lang ng isang araw. Hindi pa tuluyang nagbago ang lahat, marahang sabi ni Mauricio. Pero ngayon, ginawa natin ang unang hakbang at nangyari ang hakbang na iyon dahil tumanggi akong patuloy na pumikit. Mula sa kusina, narinig ang mahinang tunog ng kumukulong tubig. Tumakbo si Diego para tingnan. Hindi nasunog ang kanin, sabi niya na may munting tawa. Kahit ngayong gabi, makakakain tayo ng hindi nag-aalala kung mapuputulan ng kuryente. Tahimik na pinanood ni Mauricio, may mabigat na damdamin sa dibdib. Alam niyang mahaba pa ang daan, mas maraming pag-uusap, mas maraming responsibilidad. Alam din niyang kailangan niyang pag-isipang muli kung paano niya tinatrato ang iba pa niyang mga empleyado. Pero sa ngayon, si Diego at Abigail muna ang mahalaga. Nang handa na ang simpleng hapunan, inimbitahan siya ni Diego na sumalo. Bigas at itlog lang po, sabi niya, pero gawa po ito ng may pagmamahal. Nagatubili si Mauricio sandali, saka ngumiti at umupo. Ang pagsalo sa payak na pagkain sa maliit na mesa ay tumimo ng malalim sa kanya. Bawat subo ay may kahulugan. Hindi lang ito pagkain, kundi koneksyon. Nang matapos sila, gabi na. Nababalutan ng silid ng malambot na dilaw na ilaw mula sa bombilya sa kisame. Mas kalmado na si Abigail. Mas may pag-asa na si Diego. Tumayo si Mauricio para umalis. Kailangan ko nang umuwi, pero bukas aasikasuhin ko ang mga bayarin at pupunta tayo sa paaralan. Hinahatid siya ni Abigail sa pinto. Salamat po ulit, hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran sa lahat ng ito. Nabayaran mo na, mabait niyang sagot, sa paggawa mo ng best mo, sa pagpapalaki mo kay Diego, at ngayon sa pagpayag mong tanggapin din ang pag-aaruga. Tahimik na lumapit si Diego. Babalik po talaga kayo bukas? Ipinatong ni Mauricio ang kamay sa balikat niya. Oo, at hindi pa natin napag-uusapan ng pinakamahalagang bahagi. Nilingon siya ni Diego, curious. Anong bahagi po, Ginoong Mauricio? Ngumiti si Mauricio, huminto sandali para dagdagan ang epekto. Paano kung bukod sa pagbabalik mo sa paaralan, seryoso mong planuhin na maging engineer tulad ng matagal mo ng pangarap?
Napatigil si Diego, parang nabuhusan ng tubig sa gulat. Engineer. Ang salitang sinusulat at ginuguhit niya sa gilid ng mga lumang notebook kapag hindi siya makatulog sa gutom. Isang pangarap na dati parang napakalayo. Talaga po? Sa tingin niyo po kaya kong maging engineer? Marahang hinawakan ni Mauricio ang kanyang mga balikat. Hindi lang kaya, naniniwala akong magiging engineer ka, pero kailangan ko ng pangako mula sa iyo. Nagliwanag ang mga mata ni Diego. Nangangako po ako ng kahit ano. Pangako na mag-aaral ka ng mas doble, na gagamitin mo ang bawat pagkakataon, na hindi ka susuko kapag naging mahirap. Napalunok ang bata at itinaas ang baba, puno ng determinasyon. Nangangako po ako sa buhay ni Mama. Ngumiti si Mauricio, ramdam niyang may isang bagay sa loob niya ang tuluyang nagbago. Kung ganon, bukas magsisimula tayo. Babayaran ko ang mga bayarin at gagawin natin ang unang hakbang patungo sa kinabukasan mo. Lumapit muli si Abigail, basang-basa ang mukha sa luha. Pero ngayon, luha ng ginhawa at pasasalamat. Ginoong Mauricio, hindi ko pa rin po alam kung paano kayo pasasalamatan. Wag na, sagot niya. Alagaan mo ang sarili mo. Buong buhay mo, ikaw ang nag-aalaga sa iba. Panahon na para may makakita rin sa'yo. Nanahimik si Abigail, nabibigatan sa emosyon. Matagal ng panahon mula nang may nagmalasakit sa kanya, halos nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam noon. Nagpaalam si Mauricio at lumabas sa tahimik na gabi, pero patuloy na tumatakbo ang isip niya. May nagbago sa loob niya at alam niya, hindi ito ang katapusan ng isang kwento. Ito ang simula ng bago. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman ni Mauricio na may ginagawa siyang tunay na makabuluhan, isang bagay na walang kinalaman sa kita, graphs o mga target sa negosyo. Kinaumagahan, mas maaga siyang nagising kaysa karaniwan. Habang humihigop ng kape, hindi mawala sa isip niya ang mga numerong nakita niya sa mga bayarin. Renta na overdue, 2,300 reais. Kuryente, 350 piso. Tubig, 240 piso. Dagdag pa ang mas maliliit na utang sa tindahan at botika. Sa kabuuan, kaunti lang na higit sa 4,000 reais. Para sa kanya katumbas lang iyon ng isang mamahaling hapunan. Pero para kina Abigail at Diego, iyon ang pagitan ng pagkakaroon ng tahanan o mapunta sa lansangan. Pagbukas ng bangko, dumiretso roon si Mauricio. Ang manager na sanay na sa malalaking transaksyon ni Mauricio ni hindi man lang kumurap. Gusto niyo pong bayaran lahat nito sa pangalan ni Abigail Santos? Tanong niya habang nakatingin sa screen. Lahat? Oo, lahat, sagot ni Mauricio. At gusto ko ng printed receipts. Dagdagan din ang account limit niya. Kung kailangan niya ng tulong sa emergency, gusto kong may kakayahan siya. Pagkalipas ng isang oras, nasa pintuan na si Mauricio ng bahay ni na Abigail. Si Diego ang nagbukas, nakapajama pa, gusot ang buhok dahil kakagising lang. Ginoong Mauricio, bumalik talaga kayo? Sabi ko naman babalik ako, sagot ni Mauricio habang pumapasok. Inilapag niya ang isang makapal na sobre sa mesa. Narito ang lahat ng resibo, bayad na ang lahat. Wala nang kahit isang sentimo na utang ang mama mo. Sakto namang lumabas si Abigail mula sa kwarto, nagtatali pa ng buhok ng mabilis. Nang makita niya ang sobre, nang hina ang kanyang tuhod. Dahan-dahan siyang umupo, binuksan ang sobre at isa-isang binasa ang mga resibo. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa emosyon. Ang laki po ng perang to, bulong niya. Paano ko po kayo mababayaran? Hindi mo ako babayaran, marahang sagot ni Mauricio. Hindi ito utang. Dapat ko na itong ginawa noon pa. At ngayon, pupunta tayo sa paaralan ng anak mo para ayusin ang lahat. Sabay-sabay silang nagpunta sa pampublikong paaralan, ilang kilometro ang layo. Lumang gusali iyon pero malinis at masigla. Puno ng mga batang nagtatakbuhan sa oras ng recess.
Ang prinsipal, isang babaeng nasa 50 taong gulang na ang pangalan ay Desiree, ay may kulay abong buhok na nakapusod ng maayos. Ngumiti siya nang makita si Diego. Diego, nakakagulat. Akala ko tuluyan ka nang umalis. Ipinakilala ni Mauricio ang sarili. Kaibigan po ako ng pamilya. Babalik si Diego at gusto naming gumawa ng plano para makahabol siya. Kumuha si Desiree ng makapal na folder at napabuntong hininga. Mahirap ang kaso niya. Sobrang daming absent. Mababa ang scores sa mga nakaraang exam. Sa totoo lang, halos imposible na siyang makapasa ngayong taon. Paano kung kumuha kami ng private tutors, intensive lessons? Tanong ni Mauricio. Nanlaki ang mata ni Desiree. Malaking tulong yan, pero magastos. Hindi kayang bayaran ng pamilya. Ako na ang bahala sa lahat, sabi ni Mauricio nang walang pag-aalinlangan. Kunin ang pinakamagagaling, hindi lang siya hahabol, mag-e-excel siya. At sa ganitong paraan, unti-unting nagsimulang magbago ang buhay. Binilhan ni Mauricio si Diego ng tamang study desk, komportabling upuan, bookshelf at lahat ng kailangan niyang school supplies. 3 tutor na inirekomenda ng prinsipal ang nagsimulang pumunta 2 beses sa isang linggo. Si Ana Rosa para sa math, si Francisco para sa Portuguese, at si Mary, isang university student, para sa science. Ibinuhos ni Diego ang sarili sa pag-aaral. Gumigising siya ng maaga para mag-review, nagpupuyat para mag-practice at ginagamit ang weekend para ulitin ang lahat ng natutunan niya. Mahirap ang unang ilang linggo. Maraming kailangang habulin pero dahan-dahan sa pagsisikap at gabay nagsimula siyang gumaling. Ang una niyang malaking exam ay sa math. Todo aral si Diego buong linggo. Gabi bago ang exam, dumating si Mauricio na may dalang pizza. Malaking araw bukas, sabi niya habang inilalapag ang kahon sa mesa. Kaya ngayong gabi, magpahinga ka at kumain ng maayos. Kumain si Diego ng mabilis pero halata pa rin ang pag-aalala sa mukha niya. Paano kung bumagsak ako? Tanong niya. Paano kung hindi ko kaya? Ipinatong ni Mauricio ang kamay sa balikat niya. Kapag bumagsak ka, susubok ka ulit. Ganyan ang buhay. Ang mahalaga ay hindi ang tama agad sa unang subok, kundi ang hindi pagsuko. Makalipas ang 1 linggo, tumatakbo si Diego pauwi mula sa paaralan. Sumisigaw sa tuwa. Ma, 7.5 ako! Nakapasa ako! Niyakap siya ni Abigail ng sobrang higpit, halos hindi siya makahinga. Agad niyang tinawagan si Mauricio. Nakapasa siya, 7.5 siya sa math. Ngumiti si Mauricio sa kabilang linya kahit nasa gitna siya ng isang business meeting. Alam kong kaya niya. Sabihin mo sa kanya, proud ako. Mas lalo pang gumanda ang mga sumunod na scores ni Diego. 8 sa Portuguese, 8.5 sa science at 9 sa history. Namangha ang mga guro sa bilis ng kanyang pagunlad at pinuri ang kanyang sipag at dedikasyon. Pero habang namumulaklak ang buhay ni Diego sa pag-aaral, may isa pang bagay na unti-unting nagbago. Isang hindi inaasahang pagbabago sa pagitan ni Mauricio at Abigail. Mas madalas nang bumisita si Mauricio. Lagi siyang may dahilan, maghatid ng school books, kamustahin si Diego o pag-usapan ng grades. Pero sa kaibuturan, alam niyang higit pa roon ang dahilan ng mga pagbisita. Nagsimula niyang mapansin ang maliliit na detalye kung paano ngumiti si Abigail kapag may magandang balita si Diego. Kung gaano niya kaingat ayusin ang mga bulaklak sa sala, ang mga malalambing na kantang hinuhuni niya habang nagluluto. Napansin din ni Abigail ang mga pagbabago. Nagsimula na si Mauricio na magtanong tungkol sa kanya. Kung pagod ba siya, kumusta ang araw niya, kung may kailangan ba siya. Isang hapon, dumalaw si Mauricio na may dalang 3 libro. Sabi mo mahilig ka sa pagbabasa, di ba? Baka magustuhan mo to, sabi niya habang inaabot ang mga nobela.
Hinawakan ni Abigail ang mga libro na parang napakahalaga. Salamat, matagal na akong hindi nagbabasa para lang sa kasiyahan. Panahon na para magsimula ulit, sabi ni Mauricio habang umuupo sa sofa. Buong buhay mo, inaalagaan mo ang iba. Panahon na para alagaan mo rin ang sarili mo. Umupo si Abigail sa dulong bahagi ng sofa. Maingat na pinananatili ang magalang na distansya. Mahirap pong isipin ang sarili ko kapag palaging maraming kailangang asikasuhin. Pero ngayon, hindi mo na kailangang akuin lahat mag-isa, paalala ni Mauricio. Wala na ang mga utang, maayos na si Diego, makakahinga ka na. Tumingin siya kay Mauricio na may halong pasasalamat at iba pang damdamin. Binago niyo ang buhay namin. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulang magpasalamat. Sinalubong ni Mauricio ang tingin niya, mabilis ang tibok ng puso. Huwag mo akong pasalamatan. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Ikaw ang nagpakita sa akin kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Ang katahimikan pagkatapos noon ay parang may bagong bigat, may bagong bagay na hindi sinasabi, pero ramdam na ramdam. Tumayo si Abigail, binasag ang tensyon at pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Pinanood siya ni Mauricio at napagtanto niyang hindi na ito simpleng pagtulong lang. Hinangaan niya ang lakas, dignidad at kabutihan ni Abigail. Hindi ito awa, may mas totoo itong kahulugan. Habang lumilipas ang panahon, nagpatuloy ang mga pagbisita. Tinuruan pa ni Mauricio si Abigail kung paano magmaneho. Bumili siya ng isang second-hand na kotse na maayos ang kondisyon. Sinabing makakatulong ito para mas ligtas at mas madali ang araw-araw na routine ni Abigail. Hindi ko po alam kung kaya ko ito, amin ni Abigail na kinakabahan. Mahigpit ang kapit sa manibela sa unang lesson nila. Hindi pa nga ako nakaupo sa driver's seat kahit kailan, kinakabahang pag-amin ni Abigail. Ngumiti si Mauricio nang may paghikayat. Mag-isa mong pinalaki ang anak mo, nagtrabaho ka sa 3 trabaho nang sabay-sabay at itinayo mo ang ulo mo sa kabila ng lahat ng pagsubok ng buhay. Magmaneho ng kotse, wala yan kumpara roon. Hindi nagtagal, ang mga driving lesson nila ay naging higit pa sa simpleng pag-aaral. Umuupo si Mauricio sa passenger seat, kalmadong gumagabay. Bitawan mo ng dahan-dahan ang clutch. Ayan. Ngayon, marahang apakan ng silinyador. Paminsan-minsan, nagkakasalubong ang kanilang mga kamay sa gear shift. Sa bawat pagdampi, may tila kislap na dumadaan sa pagitan nila. Wala man sa kanilang nagsasalita tungkol dito. Pareho nila itong nararamdaman. Napansin ni Diego ang lahat. Sa matalas na instinct ng isang teenager, nakita niya kung paano tumingin si Mauricio sa kanyang ina. Nakita niya kung paano nagliliwanag ang mukha nito kapag naroon si Mauricio. Isang gabi, matapos umalis si Mauricio, diretsahang nagtanong si Diego, gusto mo ba siya?" Nasa lababo si Abigail, naghuhugas ng pinggan. Natigilan siya, nakalubog ang mga kamay sa tubig. Mabuting tao siya, anak. Tinulungan niya tayo ng higit sa sino man. Hindi yun ang ibig kong sabihin, giit ni Diego. Gusto mo ba siya sa paraang gusto ng isang babae ang isang lalaki? Dahan-dahan niyang pinunasan ng mga kamay at umupo sa tapat ng anak. Kung sasabihin kong oo, magagalit ka ba? Hindi nagdalawang isip si Diego. Matutuwa ako, mabait siya, may respeto siya sa atin. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakikita kitang ngumiti ng totoo. Napuno ng luha ang mga mata ni Abigail. Pero Diego, magkaiba ang mundo namin. Siya'y matagumpay, mayaman, at ako'y isa lang. Huwag mong sabihin yan, putol ni Diego, matatag ang boses. Hindi ka isa lang. Ikaw ang pinakamatatag na taong kilala ko. Kung hindi niya makita yan, hindi ka niya karapat-dapat. Nanatili kay Abigail ang usapang iyon. Sa mga sumunod na araw, mas pinagmasdan niya ang mga kilos ni Mauricio.
Ang respeto sa boses nito ang tunay na malasakit sa kanya. Hindi ito parang amo lang na mabait, parang pag-ibig. Ang sandaling tuluyang nagbago ang lahat ay dumating sa ika-13 kaarawan ni Diego. Nagplano si Mauricio ng surprise party sa paborito nitong pizza place. Inimbitahan niya ang mga kaklase ni Diego, ang mga tutor nito, at maging si Principal Desiree. Nang pumasok si Diego at sabay-sabay sumigaw ang lahat ng happy birthday, natigilan siya na puno ng emosyon. Ginawa niyo lahat ito para sa akin? Nanginginig ang boses na tanong niya kay Mauricio. Karapat-dapat kang ipagdiwang, sagot ni Mauricio na may mainit ng ngiti. Matapos ang lahat ng pinagdaanan mo, ngayon pwede ka lang maging masayang bata. Hindi malilimutan ang party. Tumawa si Diego, naglaro at kumain ng mas maraming pizza kaysa dati. Nang oras na para sa cake, tumayo si Mauricio para magbigay ng toast. Nais kong magtaas ng baso, sabi niya hawak ang kanyang soft drink. Para kay Diego. Dahil ipinakita niya sa akin na ang tapang ay hindi nasusukat sa edad at ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Maligayang kaarawan, champ. Tumakbo si Diego para yakapin siya at bumulong sa kanyang tainga. Salamat sa lahat. Naniniwala kayo sa akin kahit noong hindi ako naniniwala sa sarili ko. Kinagabihan, matapos ihatid si Diego sa bahay, naiwan sa labas ng gate sina Mauricio at Abigail, nag-uusap sa ilalim ng mga bituin na bahagyang sumisilip sa ulap ng lungsod. Salamat sa araw na ito, marahang sabi ni Abigail. Binigyan mo siya ng alaala na hindi niya makakalimutan. Lumapit si Mauricio, naamoy ang banayad na pabango niya. Hindi ko lang ito ginawa para sa kanya. Pag-amin niya, ginawa ko ito dahil mahalaga siya sa akin at mahalaga ka rin. Napahinto ang hininga ni Abigail. Mauricio, magkaibang mundo ang ginagalawan natin. Talaga ba? Mahinahon niyang tanong. Ilang taon akong napalibutan ng mayayamang taong walang laman ng puso. Ipinakita mo sa akin ang tunay na lakas, tunay na pagmamahal. Kung tutuusin, mas mayaman ang mundo mo kaysa sa akin. Nabasag ng mga salitang iyon ang huling pader na itinayo niya sa puso. Seryoso ka ba? Hindi pa ako naging mas sigurado sa buong buhay ko. Marahang hinawakan ni Mauricio ang kanyang mukha. Maari ba kitang halikan? Hindi makapagsalita si Abigail, tumango na lamang siya. Ang halik ay banayad, puno ng respeto at ng lahat ng emosyon na matagal nilang kinimkim. Nang maghiwalay sila, pareho silang ngumiti na parang mga teenager. Babaguhin nito ang lahat, bulong ni Abigail. Tumango si Mauricio. Babaguhin nito ang lahat para sa mas mabuti. Sa una, pinili nilang panatilihing tahimik ang kanilang relasyon. Ayaw ni Mauricio na malantad si Abigail sa chismis o paghusga ng iba, pero agad itong napansin ni Diego. Nagdi-date na kayo, di ba? Tanong niya kinabukasan na mula si Abigail. Diego, ako? Sa wakas, natatawa niyang sabi. Akala ko ako pa ang gagawa ng paraan. Sabay-sabay silang nagtawanan at mula sa sandaling iyon, pakiramdam nila ay isa na silang tunay na pamilya. Ginugol ni Mauricio ang mga weekend kasama sila. Nagluluto, nanonood ng pelikula, naglalaro. Sa wakas, nagkaroon si Diego ng ama na maaari niyang hangaan, isang lalaking hindi lang sumusuporta sa kanya, kundi may respeto rin sa kanyang ina. Bumalik sa pag-aaral si Abigail. Hinikayat siya ni Mauricio na tapusin ang high school at magpatuloy sa kolehiyo. Pangarap mo nun maging guro, di ba? Gawin natin yan. Nag-enroll siya sa prep course para sa national exam. Pagkatapos ng trabaho, nag-aaral siya hanggang gabi. Tinutulungan siya ni Mauricio kapag nahihirapan at natuklasan niyang gusto pala niya ang magturo. Mabilis lumipas ang panahon. Patuloy ang pag-angat ni Diego sa paaralan. Tinapos niya ang academic year na kabilang sa top 5 ng kanyang klase. Tumawag pa mismo si Principal Desiree para magdiwang.
Isa siyang huwaran, buong pagmamalaki niyang sabi. Tinutulungan niya ang mga kaklase niya, aktibo sa lahat, natural siyang leader. Si Abigail naman ay pumasa sa university entrance exam na may mataas na marka. Nakakuha siya ng full scholarship sa kursong edukasyon. Nang matanggap niya ang sulat, umiyak siya ng husto at kinabahan si Diego. Ma, anong nangyari? Tumawa siya habang umiiyak. Masayang luha ito. Hindi ko akalaing magkakaroon pa ako ng pangalawang pagkakataon. Mahigpit siyang niyakap ni Mauricio. May kakayahan ka noon pa, kailangan mo lang ng pagkakataon. Lumipas ang 2 taon na parang isang magandang panaginip. Nagsimula si Diego sa high school na may napakagandang grades at sumali pa sa Math Olympiads. Si Abigail ay nasa kalagitnaan na ng kolehiyo, mas lalong nagiging passionate sa edukasyon. At si Mauricio ay gumawa ng panibagong desisyon, isang desisyong muling magbabago sa kanilang buhay. Isang mainit na Sabado ng gabi, dinala niya si Abigail sa isang magarang restaurant. Kinakabahan siya sa eleganting lugar, pero yumuko si Mauricio at hinawakan ang kanyang kamay. Bagay ka kung saan mo gustong mapunta, bulong niya. Huwag mong hayaang may magpadama sa iyo ng kabaligtaran. Pagkatapos ng dessert, tumayo si Mauricio at lumuhod sa tabi ng mesa. Nanlaki ang mga mata ni Abigail, mabilis ang tibok ng puso. Natahimik ang buong restaurant. Abigail, panimula ni Mauricio, matatag at puno ng damdamin ng boses. Binago mo ng tuluyan ang buhay ko. Ipinakita mo sa akin kung ano talaga ang pag-ibig. Kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. Hindi ko na kayang isipin ang kinabukasan na wala ka at si Diego sa tabi ko. Pakakasalan mo ba ako? Lumuhod si Mauricio at binuksan ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang simple ngunit eleganteng singsing. Tinakpan ni Abigail ang kanyang bibig, dinaig ng emosyon habang malayang tumutulo ang kanyang mga luha. Oo! Oo! 1,000 beses oo! Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong restaurant. Isinuot ni Mauricio ang singsing sa kanyang daliri at marahang hinalikan siya, walang pakialam sa mga mapanuring tingin mula sa ibang mesa. Pagkalipas ng 6 na buwan, ikinasal sila. Hindi man ito marangyang seremonya, ngunit napakaganda at puno ng kahulugan. Magkatabing nakatayo ang mga kasamahan ni Mauricio at ang mga kaibigan at kapitbahay ni Abigail. Si Diego na nagliliwanag sa tuwa at pagmamalaki, ang nagsilbing best man, hawak ang mga singsing ng matatag ang mga kamay. Nang tanungin ng pari kung tinatanggap nila ang isa't isa bilang mag-asawa, pareho silang sumagot nang walang pag-aatubili, nanginginig ang boses sa damdamin. Opo. Ang kanilang halik ay hindi lamang simula ng isang kasal. Ito ang huling hakbang sa pagbuo ng isang pamilyang isinilang sa pagkakataon at pinagbuklod ng pag-ibig. Masaya at mainit ang handaan, may musika, sayawan at tawanan. Nakipagsayaw si Diego sa kanyang ina at kay Mauricio. Habang niyayakap si Mauricio, bumulong siya, "Salamat po sa pag-aalaga sa kanya." Nabasag ang boses ni Mauricio habang sumagot, "Salamat sa pagtanggap sa akin bilang bahagi ng pamilya mo." Mula roon, patuloy na umunlad at namulaklak ang kanilang buhay. Naging isa si Diego sa pinakamahuhusay na estudyante sa kanyang high school. Lumahok siya sa mga Math Olympiad, nanalo ng ilang parangal at nakatawag pansin ng mga propesor mula sa mga nangungunang universidad. Si Abigail naman ay nagtapos sa kursong edukasyon at nagsimulang magturo sa isang pampublikong paaralan. Madalas niyang sabihin na nais niyang ibalik ang kabutihang minsang ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng pagtulong sa mga batang katulad ni Diego noon. Patuloy pa ring pinamahalaan ni Mauricio ang kanyang mga kumpanya, ngunit nagbago ang kanyang pananaw. Tinaasan niya ang sahod ng mga empleyado, nagdagdag ng benepisyo at naglunsad pa ng scholarship program para sa mga anak ng kanyang mga manggagawa. Nang maglabing 8 si Diego,
Kumuha siya ng entrance exam para sa kursong Civil Engineering at nag-rank first sa Federal University. Nang lumabas ang resulta, hindi niya napigilan ang sarili. Nagawa ko, talagang nagawa ko. Mahigpit siyang niyakap ni Mauricio, puno ng pagmamalaki ang dibdib. Alam kong kaya mo, may puso ka ng isang mandirigma. Lubhang emosyonal ang graduation ni Diego sa high school. Siya ang napiling magbigay ng farewell speech. Sa entablado, inayos niya ang mikropono, huminga ng malalim at malinaw na nagsalita. Noong 15 anyos ako, nagbubuhat ako ng kahoy para tulungan ang mama ko sa mga bayarin. Akala ko iyon na ang magiging buhay ko. Mabigat na trabaho, walang kinabukasan, walang pag-asa. Tumingin siya sa madla, hinanap ang mga mata ni na Mauricio at Abigail. Pero isang araw may nakakita sa akin sa isang maalikabok na kalsada at imbes na umiwas ng tingin, huminto siya. Nagtanong siya, nagmalasakit siya at nabago ang lahat. Bahagyang nanginig ang kanyang boses ngunit nagpatuloy siya. Itinuro sa akin ng lalaking iyon na maaari akong mangarap na hindi ko kailangang magpasan ng mga pasanin, kundi maaari akong magtayo ng mga tulay. Narito ako ngayon, tinanggap sa engineering dahil naniwala siya sa akin bago pa man ako naniwala sa sarili ko. Pinunasan ni Mauricio ang kanyang mga luha, walang pakialam kung may makakita. Pero may isa pa akong taong kailangang pasalamatan, patuloy ni Diego. Ang aking ina, ang pinakamalakas na babaeng kilala ko. Nagtrabaho siya araw at gabi, hindi sumuko at ibinigay ang lahat para sa akin. Ma, ang diploma na ito ay para sa iyo rin. Hayagang umiyak si Abigail, puno ng pagmamalaki. Humarap si Diego sa kanyang mga kaklase. Gusto kong tandaan niyo ito. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga ay hindi ka sumuko at may isang taong naniwala sa iyo. Ang iba ay sipag, disiplina at puso. Umalingaw-ngaw ang palakpakan, bumaba si Diego sa entablado at niyakap ang kanyang mga magulang. Bumuo sila ng isang bilog ng pagmamahal na nanaig sa lahat ng pagsubok. Mabilis na lumipas ang 5 taon sa kolehiyo. Nag-aral si Diego ng may parehong dedikasyon tulad nung una. Nag-intern siya sa mga nangungunang construction firms, nagtrabaho sa mga totoong proyekto at nakakuha ng respeto maging mula sa mas matatandang estudyante. Sinubaybayan ni Mauricio ang kanyang progreso tulad ng isang mapagmalaking ama, dumadalo sa mga presentasyon, nagbibigay ng payo sa negosyo at sumusuporta sa tuwing kailangan. Samantala, si Abigail ay naging academic coordinator sa kanyang paaralan. Pinangunahan niya ang mga bagong programa para tulungan ang mga estudyanteng nahihirapan, laging hinuhubog ng kanyang nakaraan at ng kanyang layunin. Sa huling taon ni Diego, lihim siyang nagsimulang magtrabaho sa isang espesyal na proyekto. Gabing-gabi siyang gumuguhit, nagkakalkula at pinapahusay ang mga blueprint. Kapag tinatanong ni Mauricio, ngumiti lamang siya. Makikita niyo rin po, surprise. Ngunit bago pa niya maibunyag ang proyekto, bumalik ang nakaraan sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Isang maaraw na linggo ng hapon, habang nag-iihaw ang pamilya sa bakuran ng kanilang bagong bahay, tumunog ang intercom. Ginoong Mauricio, sabi ng gwardiya, may lalaki po sa gate. Sabi niya, siya raw ang ama ni Diego, Eduardo ang pangalan. Bumagsak ang mabigat na katahimikan. Namumutla si Abigail, nanginginig ang hawak sa baso. Si Diego, ngayon ay isang matangkad at kumpiyansang 23 anyos, ay tumayo, hindi mabasa ang ekspresyon. Kalmado ngunit malamig ang boses ni Mauricio. Papasukin mo, panahon na para tapusin ito. Makalipas ang ilang minuto, isang gusgusing lalaki na may pagod na mga mata ang pumasok sa bakuran. Tiningnan niya ang bahay, ang pagkain, ang mga sasakyan at sa wakas ay tumingin kina Abigail at Diego. Abigail, Diego, matagal na, sabi niya, pilit ng ngumiti. Narinig kong maayos ang takbo ng buhay ninyo.
nandito ako para makita ang anak ko. Dahan-dahang lumapit si Diego, huminto ilang pulgada lamang ang layo. Anak mo? Malamig niyang tanong. Ang batang iniwan mo ay 15 taong gulang, nagbubuhat ng kahoy at nagugutom para mabayaran ng mga utang na iniwan mo. Nawala ang ngiti ni Eduardo. May mga problema ako pero mahal ko kayo noon pa man. Ang pag-ibig ay ang pagdating, sagot ni Diego. Ang pag-ibig ay ang pananatili. Lumapit si Mauricio at inilagay ang kamay sa balikat ni Diego. Naging ganito ang lalaking ito sa kabila mo, hindi dahil sa'yo. Tumigas ang mukha ni Eduardo. Ama pa rin niya ako, may karapatan ako. Mapait na tumawa si Diego. Isinuko mo ang karapatang iyon noong umalis ka. Hindi ka naparito dahil sa pagmamahal. Naparito ka dahil sa pera, hindi ba? Bumagsak ang maskara ni Eduardo. May sakit ako. Wala akong matirhan. Narinig kong magtatapos ka na mayaman ang stepfather mo. Tumayo si Abigail, kalmado at matatag. Tutulungan ka namin, Eduardo. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil hindi kami katulad mo. Babayaran namin ang gamutan mo at tutulungan ka naming makahanap ng matutuluyan. Pero hindi ka na muling papasok sa bahay na ito. Iyon ang kondisyon. Tinanggap iyon ni Eduardo, talunan sa harap ng kanilang dignidad. Umalis siya ng mabilis gaya ng pagdating niya, nag-iwan ng isang katotohanan. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pag-ibig at katapatan. At pagkatapos, dumating ang araw na matagal nang hinihintay ng lahat, ang graduation ni Diego sa engineering. Puno na puno ang auditorium, nagtipon ang mga kaibigan, propesor at mga pamilyang puno ng pagmamalaki para sa pinakahihintay na graduation ceremony. Nang tawagin ang pangalang Diego Santos, sabay na tumayo sina Mauricio at Abigail at malakas na pumalakpak, halos hindi mapigil ang sobrang tuwa at pagmamalaki. May kumpiyansang umakyat si Diego sa entablado, tinanggap ang diploma at ikinagulat ng lahat, humingi ng pahintulot kung maaari siyang magsalita. Ang dean na alam ang inspirasyong pinagdaanan ni Diego ay agad na iniabot ang mikropono ng walang pag-aatubili. Tumingin si Diego sa buong madla. Natagpuan ng kanyang mga mata si Abigail, Luhaan at si Mauricio, nakangiting puno ng pagmamalaki. Sinasabi nila na ang ama ay ang taong nagpalaki sa iyo, panimula niya. Matatag ang boses pero puno ng damdamin. Pero iba ang tingin ko. Ang pagpapalaki, kahit sino kayang magpalaki ng bata, maaaring guro, maaaring kapitbahay. Pero ang ama ay ang taong nagligtas sa iyo. Ang taong hindi tumingin sa marumi mong mukha at umiwas, kundi tumingin ng mas malalim at nakita ang potensyal. Ang taong nagturo sa iyo na ang mga kamay mo ay hindi lang ginawa para magbuhat ng bigat, kundi para magtayo ng kinabukasan. Huminto siya sandali, nilunok ang emosyon na umaakyat sa kanyang lalamunan. Ma, ikaw ang lakas ko nang gumuho ang mundo. Pero si Mauricio, siya ang mga pakpak na hindi ko alam na mayroon ako. Noong nakadikit ako sa lupa, sobrang sira para bumangon. Siya ang nag-angat sa akin. Tumingin siya sa kanilang dalawa, puno ng pasasalamat ang mga mata. Ang diploma na ito ay hindi lang may pangalan ko. Dala nito ang sakripisyo ng aking ina at ang puso ng aking ama, ang puso ng tunay kong ama. Bumaba siya mula sa entablado at mahigpit na niyakap si Mauricio ng matagal at puno ng emosyon. Pareho silang umiyak, lalaki at binata, ama at anak, hindi sa dugo, kundi sa pagpili. Sumali si Abigail, niyakap silang dalawa. Ang pamilyang dati binuulang para mabuhay, ngayon ay pinagtibay na ng pag-ibig. Kinagabihan sa graduation party, inakay sila ni Diego sa isang tabi. Sa ilalim ng kanyang braso, may dala siyang rolled up na blueprints sa isang plastic tube. May ibibigay ako sa inyo, ang una kong opisyal na proyekto bilang engineer.
Inilatag niya ang malaking papel sa mesa, isang detalyado at napakagandang architectural plan, kumpleto sa mga silid-aralan, sports courts, laboratories at isang library. Sa itaas, nakasulat sa eleganting letra ang pangalan, Abigail and Mauricio Educational Institute. Napatulala si Mauricio. Ano ito? Ngumiti si Diego, kumikislap ang mga mata. Binili ko ang lupang kinatatayuan noon ng bodega ng kahoy, yung lugar kung saan niyo ako unang nakita. Giniba ko ang kubo. At ito ang itatayo natin doon. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Mauricio. Magiging technical school, libre. Para sa mga batang tulad ko noon, matututo sila ng mga skills, carpentry, electrical work, coding, engineering. Gusto kong ibalik ang natanggap ko. Nabarahan ng emosyon si Mauricio. Ginawa mong lugar ng pinakamasakit mong alaala, isang lugar ng pag-asa? Tumango si Diego. Oo, babaguhin natin ang espasyo ng pang-aabuso para maging pintuan ng pagkakataon. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagsimula ang konstruksyon. Araw-araw, dumadalaw sina Mauricio at Diego sa site. Magkasama nilang pinanood ang pag-angat ng mga pader sa lugar kung saan dati alikabok at katahimikan lang ang naroon. Napakasimboliko, pagtatayo ng isang bagay na maganda sa mismong lupang minsang pinaghirapan ni Diego habang pasan ang bigat ng kahoy. Lumipas ang 2 taon. Dumating ang araw ng inaugurasyon at nagtipon ang buong komunidad para masaksihan ito. Maging si Antonio, ang lalaking dati nagbabayad sa mga batang magbuhat ng kahoy, ay nakatayo sa malayo. Matanda at pagod na, tahimik siyang nanood, nanlalaki ang mata sa hindi makapaniwala, at marahil may bahid ng pagsisisi. Hindi siya lumapit, pero nakita niya si Diego na pumutol ng pulang laso kasama sina Mauricio at Abigail sa kanyang tabi. Mabilis na naging tanglaw sa buong rehiyon ng Abigail and Mauricio Educational Institute. Si Diego, na ngayon ay co-owner na rin ng construction company ni Mauricio, ay hinati ang oras sa pagitan ng engineering at pagtuturo. Tuwing hapon, nagbibigay siya ng libreng klase sa mga estudyante. Marami sa kanila ay mula sa parehong pinanggalingan na dati niyang kinalalagyan. Lumipas ang mga taon. Isang Biyernes, si Mauricio puting-puti na ang buhok at si Abigail may malalambot ng guhit ng tawa sa paligid ng mga mata ay tahimik na nakaupo sa isang bangko sa courtyard ng paaralan. Dumaraan ang mga bata, may dalang backpacks na puno ng libro at pangarap. Isang batang lalaki, mga 10 taong gulang, ang tumigil para itali ang kanyang luma at pudpod na sapatos. Napansin ni Diego na dumaraan at lumuhod sa tabi nito. Itinali niya ang sintas. May sinabi siyang ikinangiti ng bata at itinuro ang notebook na puno ng mga guhit sa kamay nito. Marahang kinurot ni Mauricio si Abigail. Nakita mo yon? Oo, ngumiti si Abigail. Bumabalik ang ikot ng buhay. Lumapit si Diego at umupo sa gitna nila, huminga ng payapa. Ano ang sinabi mo sa kanya? Tanong ni Mauricio, curious. Tumingin si Diego sa gate ng paaralan kung saan tumatalon-talon na palayo ang bata, masaya. Sabi niya mabigat ang backpack niya kasi sobrang dami niyang hiniram na libro para mag-aral ngayong weekend at pagod na siya. Sinabi ko sa kanya ang sinabi niyo sa akin noong araw na yon sa kalsada. Bahagyang kumunot ang noo ni Mauricio. Anong nga ulit ang sinabi ko? Hinawakan ni Diego ang kamay nilang dalawa. Sinabi ko sa kanya, huwag mong alalahanin ang bigat ngayon. Ang kaalaman ay hindi kailanman pasanin at kung masyadong bumigat, tumingin ka lang sa tabi mo. Laging may taong handang tumulong magbuhat. Sa likuran nila, pinaliguan ng paglubog ng araw ang gusali ng ginintuang liwanag. Tumingin si Mauricio sa paaralan, sa mga estudyante, sa kinabukasan. Naalala niya kung paano nagsimula ang lahat sa isang maalikabok na kalsada, sa isang batang hirap na hirap itulak ang bisikleta.
Pumikit siya, hinayaang dumampi ang simoy ng hangin sa kanyang mukha at bumulong ng tahimik na pasasalamat sa araw na pinili niyang hindi umiwas ng tingin. Dahil ngayon, nakaupo sa pagitan ng dalawang taong pinakamamahal niya sa mundo, alam niya, ang pinakadakilan niyang yaman ay hindi nakatago sa bangko. Nandito ito, nagtatayo ng mga tulay patungo sa kinabukasan. Tumayo si Diego, nag-inat at humarap sa kanila. Alam niyo ba ang pagkakaiba ng pagbubuhat ng bigat at pagtatayo ng tulay? Tanong niya, puno ng tahimik na karunungan ng mga mata. Tumingin sina Mauricio at Abigail, naghihintay. Ngumiti si Diego, isang ngiting puno ng taon ng hirap, pag-ibig at pagbabago. Ang mga nagbubuhat ng bigat, lupa lang ang nakikita. Sobrang pagod sila para itaas ang ulo. Pero ang mga nagtatahi ng tulay, nakatingin sila sa abot tanaw. Dahil alam nilang may naghihintay sa kabila at walang tulay na tatayo kung walang pundasyon. Muli niyang hinawakan ng kanilang mga kamay. Kayo ang pundasyon ko at ngayon panahon ko na para maging ganon din para sa iba. Para sa bawat batang pasan ng bigat ng mundo, naghihintay na may huminto at mag-alok hindi lang ng tulong, kundi ng pagkakataong bumuo ng kinabukasan. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, siguraduhin mag-subscribe sa aming channel, mag-like at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na inspiring story.